4 basic things na dapat mong malaman para mas lalo kang gumaling or kung paano nga ba gumaling, no, sa pag-handle ng iyong cash flow sa iyong mga rental property. Actually guys, sobrang dami nito pero binuod lang natin sa 4 para at least mas madali natin maintindihan kasi ito rin naman lagi yung ginagamit natin. Ma-apply mo din ito sa iyong personal finance, sa business mo pwede rin to, and especially sa iyong mga rental property kasi dito nga natin ina-apply to talaga totally. Disclaimer ko lang ha, hindi po ako isang accountant. Hindi rin ako sobrang galing sa accounting. So sa mga accountant dyan, tulungan nyo ako ng kaunti, comment down below kayo kung may na-miss ako or may kulang, para at least matuto rin ako sa mga input ninyo. May pre-download link nga pala ako ipoprovide sa inyo dito para makapag-download kayo ng mga template na ginagamit ko. For free yan ha, walang bayad. Before we start, baka pwede naman ako makahingi sa inyo ng isang like lang dito sa video na to. Comment down below na rin kayo na gusto mong pag-usapan natin about real estate. Number 1, cash pool. Hindi ko lang alam kung anong tawag na ibang company dito pero cash pool yung tawag namin dito. Once na kumikita na yung real estate business mo or kunyari, no, meron ka ring may business na kumikita na rin or meron ka ring online business, wag mo kaagad gagastusin or wag ka kaagad kakain sa labas at bibili ka ng mga samgyupsal dyan, no? Although pwede naman. Pero mabuting i-apply mo yung delayed gratification. Tsaka yung kurot principle na tinuturo ko sa inyo noon, no? Kukurot ka lang doon sa kinikita mo pero wag mong dadakutin lahat dahil hindi mag-grow yung business na meron ka. Diyan maraming landlord na sumasablay na personal kong kakilala. May mga 4-unit apartment pero parang paycheck to paycheck silang nabubuhay at tumaasa na lang sila dun sa kita ng apartment nila. Samantalang nung mga unang panahon, ang sagasagana ng buhay nila pero dumating sila sa punto na dahil hindi nag-grow yung kanilang mga rental property, hinihintay na lang nila kumita yung apartment na yon para pambayad sa bill sila at sa mga medical bills sila, no? Kasi siyempre tumatanda na sila, nagkakasakit. So hindi magandang practice yun. Whereas kung i-invest mo yan, no, itatago mo man lang at least kahit hindi mo man lang ma-invest, at least may nakatago kang cash pool. Dapat matutunan mong mag-reinvest. So every time nakikita ka sa isang negosyo or sa mga rental property, i-reinvest mo lang ng reinvest ito hanggang sa lumobo to. Kahit 5K lang yung kinikita mo dyan, lalaki din yan. Lalong-lalo na kung darating sa punto na magkakaroon ka ng opportunity to grow at meron ka natatabi, napakalaking tulong yan. Walang pinagkaiba to guys to sa emergency fund na meron kayo sa mga bahay nyo. So example, no, wala kang pera, nagkasakit yung isa sa membro ng pamilya nyo. Saan ka huhugot ng pera? Sa business naman, no, kung sakasakaling magkakaroon ka ng business opportunity to grow, no, to expand, paano ka gagalaw kung saktuhan lang din yung pera mo? Nag-aantay ka lagi ng kinikita ng apartment or ng business mo para makapag-expand ka at hahanap-hanap ka tuloy ng lender or ng bangko. Which is hindi natin dapat i-relay lagi sa ibang tao yung pag-grow ng business mo. Kaya wag kayo masyado magpapaniwala dyan sa mga nagsasabi ng no money down, no money down. Pero lagi rin nating sinasabi na para sa mga advanced na tao yun kung gusto nila. Pero sa mga baguhan lang, wag nyong gagawin yung no money down na yan. It's better, no, na marinig pa yung less money down kesa no money down. Number 2, operating expense and capital expense. Yung operating expense, ito yung pinaikling OPEX. Siguro narinig nyo na rin before yan. Yung CAPEX naman, yan yung pinaikling capital expense. OPEX, CAPEX. Yung OPEX po ay mga day-to-day expenses ng iyong company para tumakbo ito. Ito po yung example ng OPEX. Katulad kanina, nagpaprint kami sa labas dahil nasira yung printer namin. So, yung binayad namin doon sa tindera na nagpaprint, no, ng papel namin, ng documents ng mga kontrata, pasok yun sa OPEX. At kung kakailanganin kong bumili ng ballpen para pirmahan yung papel na yun, pasok na naman yun sa OPEX kasi operating expense yun. Mga pang day-to-day operation. Pag nagbayad ka ng kuryente ng iyong office, OPEX ulit yun. Pag nagbayad ka ng Meralco at internet, pare-parehas OPEX po yun. So kung i-example naman natin to sa settings ng pamilya, no? Kapag bumibili tayo ng grocery or gatas para makain ng mga anak natin or ng pamilya, pasok yan sa OPEX. Ang CAPEX naman po or yung capital expense ay pondo para sa mga major or malalaki and mga long-term expenses ng isang company. Katulad po nung last year, kung naalala nyo, no, bumili tayo ng water tank tsaka ng water motor machine para sa improvement ng apartment. So, pasok po yan sa CAPEX. Another example, bumili po tayo ng fogging machine. Ewan ko, na-share ko na sa inyo to before, pero yan po ay pasok pa rin sa capital expense. So, example ulit natin sa settings ng pamilya. Di ba kanina, pag bumili ka ng grocery mo para makakain yung anak mo, OPEX ang tawag doon. Pero pag bumili ka naman ng TV na 165 inches para makanood kayo ng TV ng pamilya for whatever purpose at para mayabangan mo rin yung kapitbahay mo kasi mayabang ka syempre, pasok po yan sa CAPEX. So, example lang po yung mga yan para mas lalo nyo maintindihan. So, ginawa ko dyan guys, gumawa ko ng dalawang different accounts. Isa sa
sa OPEX at isa sa CAPEX para hindi sila magsama. Hindi ko lang alam kung ano yung practice ng company nyo or ng ibang mga tao. Pero sa amin, ganito yung ginagawa namin. Comment down below nga kayo kung ano yung practice na ginagawa nyo. Baka pwede natin gayahin. Baka mas maganda yung sa inyo. Number 2, income and expenses. Hindi na natin pag-usapan dito yung mga masyadong detailed income and expenses na terminologies. Malalaman nyo na lang po yung ibang bagay na yan pag nakakausap na kayo ng accountant nyo or ng bookkeeper. Kasi even ako, hindi man din ako sobrang galing sa mga accounting terms, no? Tinuturuan lang din tayo ng accountant natin sa mga bagay na hindi natin naiintindihan. Pero ito yung mga basic na papaliwanag ko sa inyo. Income, napaka-basic. Alam na ng lahat ng tao to. Income is something na pupasok na pera or kita. Expenses naman ay mga bagay na pinagkakagastusan mo, no? Tulad ng inventory, mga repair, at mga other responsibilities ng company mo. So kung kumikita ka ng 50,000 pesos sa iyong mga tenant, pasok yon sa income. Kung sinisingil naman tayo ng bangko ngayon ng 25,000 pesos para sa monthly amortization, expenses naman yon. Kung nagbayad sa iyo ng 1 month advance yung tenant mo ngayong araw na to, meron kang income. Kapag nagpasahod ka ng leasing assistant mo sa katapusan, expenses yon. So kung meron kang internet services na pinoprovide sa mga tenant mo na 1,000 pesos per door, may 5 kang door na unit apartment at nag-avail silang lahat, mayroon kang kitang 5,000 pesos, income yun. Pero kung sinisingil ka ng PLDT sa internet services na inabil mo sa kanila sa halagang 2,500, expenses yun. Number 3, petty cash voucher. Dito nire-record yung mga small expenses ng isang organization. Katulad po ng office supplies na binanggit natin kanina, mga parcel, no, kapag nagpapaship ka ng mga documents mo from your office to your tenants, and other small expenses. Pwede nyo pala ma-download dito sa link na to yung pre-template na bibigay ko sa inyo for free. Last but not the least, yung receivable tsaka payable. Receivable po is something na hindi mo pa nare-receive pero inaasahan mong ma-receive mo. Example nito is may tenant tayo na magbabayad sa 15, so 7 days or 8 days from now, may receivable tayong ma-receive sa kanya. So another example lang receivable, no, sa settings ng pamilya, no, kung may kapatid ka or kaibigan or kamag-anak, or kumari mo, no, na mangungutang daw sa'yo at babayaran sa katapusan ng mundo, receivable pa rin yan. Kahit na hindi sigurado, inaasahan mo pa rin yan. Payables naman po ang tawag sa mga bayarin or obligasyon ng negosyo mo. Example dito is yung nag-iisa kong Meralco na nakasubmitter. So every month, nagbabayad tayo doon at payables natin yun. February 9 yung due date noon, pero ano ngayon, February 7 di pa ako bayad. So dahil may liga ako sa trail, babayaran ko sa February 13. Hindi, joke lang. Babayaran natin mamaya yun, nakalimutan ko lang eh. Pero Meralco, binabalaan ko kayo ha. So in family settings, no, or in personal settings, kung nangutang ka kunwari sa Bombay at sinabi mong babayaran mo siya kahit tatakbuhan mo na siya, part pa rin yan ng payables. Actually guys, sobrang dami pang terminology ng mga financing techniques and diskarte na pwede nyo malaman. Pero ito lang yung madalas ating nagagamit as of now. So ito lang muna yung sinare natin. Kung may dagdag kayo, pwede kayo mag-comment down below. And I hope guys may natutunan kayo sa vlog na to. At see you again next week.